Next po, french fries ng Jollibee, McDo at KFC. Sagot kita. Let's go! Sa hindi sinasadyang pagkakataon, naka-corn t-shirt tayo tapos suot pa natin yung nu metal pajama na tinahi natin. So gustong makapanood ng full video na yon, ang link ay nasa comment section. Shoutout sa'yo, Joshua De La Cuesta Garcia. Salamat sa iyong ideya para sa content na ito. Ngunit sorry na kaagad dahil hindi natin maisasama ang KFC dito. Coated na kasi siya ng Cajun Spice. Lugi ang kalaban. Sakto naman sa tabi ni Jollibee ay may Burger King. Kaya tuloy ang laban. Hello po, Jollibee afternoon. Welcome po sa Jollibee drive-thru. Order ng regular fries, yun lang. Okay po, thank you po. Thank you. At dito susunduin na natin ang unang contender, ang French fries ng Jollibee. Yes po. Yes po, thank you. At dito rin sa lugar na to ang pangalawang kalahok. At kapalit ng KFC, walang iba kundi ang Burger King French Hello, fries. good afternoon. Ano, pa-order ng regular fries lang, yun lang. Okay po, next video na lang po. Thank you. Thank you. Let's go. And last but not the least, dito natin susunduin ang French fries ng McDonald's. Good afternoon. Good afternoon po, may place your order. Isang regular fries lang. Next window po, 59 pesos. Thank you. Hi, sir. Good afternoon po. Hi, good afternoon. Ito po yung sa inyong Thank you. Hi po. Bago tayo makarating sa studio, shoutout muna sa tatlong masisipag na ate na kahit pagod at mainit ang panahon ay nakakangiti pa rin on duty. Hi. Dito na tayo. Ito na yung ating mga French fries. So meron tayong McDonald's, Burger King, at Jollibee. Tabi muna natin sila. Siyempre para sa ating paghahatol, hindi naman pwedeng basta nasarapan lang tayo. So kailangan meron tayong criteria for judging. So ito yung ating mga pagbabasihan. 20% para sa appearance. Next naman is 30% para sa texture. And lastly, ang pinakamahalaga, 50% para sa taste. Kaya wag na natin patagalin. So nag-gloves tayo today kasi una, oily yung hahawakan natin. At pangalawa, para hindi makontaminate yung susunod na French fries na hahawakan natin. So each time na magpapalit tayo ng French fries, magpapalit din tayo ng gloves. Umpisahan natin kay McDonald's. Regular fries ng McDonald's. So sa appearance, malapit-lapit siya sa golden brown. Hindi siya maputla. So ibig sabihin, sakto yung pagkaluto niya. Medyo inconsistent yung shape niya. Siguro dahil na rin manipis yung mga cut niya. At pagdating sa shape niya, ito yung pinakamalalaki sa batch na to. Ito naman yung pinakamaliit. Next natin is Jollibee. At ito naman yung French fries ng Jollibee. Medyo nasa lighter side siya. Medyo mas konti din siya, pero hindi naman factor yon. Pinag-uusapan natin dito is appearance, texture, and taste. So regarding sa shapes ng batch na ito, let's see. So ito yung shape ng batch. Although mas mukha siyang konti, pero mas dominant yung mga malalaki. So next is Burger King. So, Burger King. As you can see, mas matataba siya ng konti kumpara sa dalawang nauna. Color-wise, na-achieve naman niya yung golden brown. Pagdating sa shape ng batch na ito, halos kaparehas lang siya ni McDonald's. May mga mahahaba at marami din namang maliliit. So, ito yung sa Burger King. So, ito yung tatlong French fries natin. Bigyan natin sila ng score. Para sa McDonald's, bibigyan ko siya ng 16%. Para naman sa Jollibee, 17%. Para naman sa Burger King, 18%. At para naman sa susunod na criteria, let's proceed naman sa texture. At syempre, since hawakan natin sila ulit, kailangan natin ng gloves. Ho!
Since it took time para makabalik tayo dito sa studio, hindi na malaking factor kung crispy ba siya o hindi. This time, umpisahan naman natin kay Burger King. So, consistent yung texture niya. Medyo firm. Ito yung oil content niya. Medyo oily. Nag-hold yung shape niya. Pag na-bend, ayan. Yan yung consistency niya. Outside is firm. Soft naman yung inside. Ito yung sa Burger King. Next natin is Jollibee. Pagdating sa texture, may mangilan-ngilan na parang hollow. May mga ngilan-ngilan na nag-hold ng shape. At may mangilan-ngilan din naman na hindi na. Pagdating naman sa texture niya, hindi na nag-break. Nabaluktot na lang. Sa loob niya is, ganun din, soft din naman yung loob niya. So, it's a good sign. Mas konti yung retained na oil niya sa fries. And last but not the least, sunod na rin natin yung McDonald's. So, ito. Pagdating sa texture, na-hold pa rin naman yung shape niya. Pero may mangilan-ilan na hindi. May mga firm, pero may mga hollow inside. Naputol siya pero hindi naman ganun ka-snappy. Pagdating sa loob, medyo dried out na siya. Medyo oily rin siya. So ngayon, husgahan na natin. Sa texture, naglalaan tayo ng maximum 30%. Para kay McDonald's ay 20%. Sa Jollibee ay 23%. At sa Burger King ay 25%. Nandito tayo sa pinakamahalagang part ng ating judging. So dito titikman na natin. At ang nakalaan dito ay 50%. So umpisa natin kay Jollibee. Masarap. Lasang patatas. Well seasoned siya. Malalasahan mo yung salt. So andun pa rin yung lasa ng patatas. Dito naman tayo sa Burger King. Seasoned din siya. Pero for me, medyo nasa bland side siya. Okay siguro to kung ayaw ng maraming asin o umiiwas sa mga maalat na pagkain. But we're talking about balance. A little salt will enhance the flavor. Last but not the least, McDonald's. So halos kaparehas ng Burger King. Nasa bland side siya. Bigyan na natin sila ng score. Para sa Jollibee, 45%. Para sa McDo ay 40%. At para sa Burger King ay 40%. Huwag na nating patagalin. Ang final score ng French fries ng McDonald's ay 76%. At ang score na nakuha ng French fries ng Jollibee ay 85%. And last but not the least, ang final score ng French fries ng Burger King ay 83%. At ang nagwagi ay French fries ng Jollibee.